Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang ba ito, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin yung for today's video sa politics tayo muli guys. Siyam na senador, lumabas ang pangalan na ibabalik daw yung confidential fund na tinanggal kay Inday Sara sa OBP at saka sa DepEd. So yan guys, yan ang mainit na balita ngayon na kumakalat na. At galit na galit itong si Jingo Estrada dahil nakasama siya sa mga listahan na kung saan ay nag-leak umano na ibabalik nga nila yung confidential fund ni Sara Duterte. So yan guys. So kasi guys sa Kongreso natapos na yan. Naipasa na nila at talagang sila 100% tanggal ang confidential fund ni Inday Sara Duterte. Kaya yun ang simula ng pag-alboruto ng mga Duterte. Kaya binanatan si Martin Romualdez at ng buong Kongreso. So dahil doon napagdesisyonan ng Kamara, natanggalin na nga ito at ilagay na sa national security, particularly sa Philippine Coast Guard, Navy, AFP, basta sa issue ng national security. Actually, hindi lang naman siya tinanggal kahit yung DA, DICT, at iba pang mga agency. So, dahil dito guys, lumabas nga kahapon, dahil kasi bukas magsisimula na guys, yung hearing ng joint bilateral session bukas ng Kongreso at saka ng Senado. Pero bago yan, lumabas nga itong pangalan nila na di umano, babalik nga nila. Kasama na yan si Jingo Estrada, si Robin Padilla, na alam naman natin mga pro Duterte to guys Si Bongo, Tolentino, si Bato, yan. At tapos kasama rin ang mga kaibigan ng si Bong Revilla, si Lito Lapid, yan, si Pinuno, kasama din pala sa nag-leak. At saka itong si Cynthia Villar at si Alan Peter, Pia Cayetano, na kapatid ni Peter Cayetano. So, galit na galit nga itong si Jingo Estrada dahil lumabas yung pangalan nila kasi alam naman nila na talagang sa ngayon, sirang-sira ang confidential fund. Nasira dahil kay Sara Duterte. Lumaki ang controversial hanggang sa humantong na nga sa ganitong pag-aaway ng mga Duterte at ng buong Kamara. At ngayon, ito na yon ang lumalabas ngayon. So, tanong natin, bakit kaya nagagalit itong si Jingo Estrada? Kung yun naman talaga desisyon nila, di ba? Alam naman natin talaga sila Bongo, sila Robin Padilla, Bato, talagang mga pro Sara yun di ba? Depensa na lang nila, di ba? Kung pabor sila na ibalik yung confidential fund. So, kasi ang kinagagalit nitong si Jingoy, guys, meron pala silang executive session. Pag sinabi mong executive session, ibig sabihin, private meeting yon. Sila lang mga senador at walang halong media. Hindi nakapubliko, private lang. So, siguro napag-usapan nila doon kung sino yung papabor o hindi. Kaya lumabas yung pangalan. Kaya galit na galit nga itong si Jingo Estrada at saka itong si Bato de la Rosa. Sabi naman ni Mick Subiri, guys, may mga staff tayo doon nung nagmi-meeting. Baka isa sa mga staff ang naglabas niyan ng balita. Kasi guys, lumabas yung balita sa Politico na news agency. Kaya ngayon siguro nabuking sila na makasara sila o maka-confidential fund sila. Kaya ngayon sila nagagalit. Papaimbestigahan pa daw yung issue na yun. Dahil nga, dapat nga private lang yan. Bakit lumabas? Diba? Bakit lumabas nga naman na dapat sa kanila lang yan. Pero at least nakita natin na nakita ng taong bayan kasi importante dito guys na malaman natin. Karapatan ng taong bayan kung saan sila papabor sa pagboto, pagpasa nitong confidential fund na ito. So atin mo nang panoorin guys kung paano galit high blood ito si Jingo Estrada na sinasabi niya na nag-leak daw
at saka itong si Bato, galit na galit silang dalawa dahil lumabas ang pangalan nila na pabor sa confidential fund. Alright? So, panoorin muna natin guys. Ito na. Pasok! Appropriations bills para sa 2024. Pero bago yan, isang artikulo ang lumabas sa politico.com.ph kung saan nakalagay na 9 na senador daw ang gustong ibalik ang 650 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Kasama sa listahan sina Senators Jinggoy Estrada, Ronald De La Rosa, Francis Tolentino, Bong Revilla, Bongo, Robin Padilla, Lito Lapid, Cynthia Villar at Pia Cayetano. Mariin namang pinabulaanan ng mga nabanggit na senador ang artikulo. Pangamba ng ilan, baka merong naglilik na mga napag-uusapan sa kanilang executive session. I do not know who of our colleagues who scooped or leaked our conversation to this media outlet. Kahit chismis yan or gossip yan, walang problema sa akin yan. Ang problema, bakit o paano lumabas sa isang media outlet yung mga nag-transpire sa ating usapin. It creates distrust from among us 24 senators. Ibig sabihin, the next time around that we are going to have our caucus or executive session, hindi na ako basta-basta magsasalita. So yun guys, napanood nyo, di ba? Galit na galit talaga ito si Jinggoy Estrada at saka itong si Bato de la Rosa. Kasi talaga namang nakakapit na yung pangalang confidential fund sa mga Duterte. Lalo na itong si Sara. At talagang ayaw ng tao. Nakita naman natin yan guys, di ba? So paano natin mapapatunayan na ayaw ng tao ng confidential fund? Dahil ito sa survey, di ba? Nag-survey. 3 survey ay 4 na survey yan. Publicus Asia, Manila Bulletin Asia, at yung nakaraan yung Okta Research, di ba guys? Okta Research sa survey. Lahat yun, bagsak si Sara. Na talagang katunayan na ayaw ng tao. At yung huling survey nga, itong si Martin Romualdez ay tumaas pa kaysa kay Sara. Di ba? Although mataas naman si Sara, pero mas malaki ang binagsak. Kaya napakalaki ng impact sa kanya yung confidential fund ngayon. So ngayon, bakit sila nagagalit, di ba? Kung yun naman talaga yung desisyon nila, yun ang tatayuan nila, at dyan sila boboto sa confidential fund na para ibalik kay Inday Sara. Malalaman din naman lahat, di ba? Kung talagang totoo nga yung lumabas na balita na yun, dapat paninindigan na lang nila. Ito yung boto ko tapos i-depend mo ngayon. So, kaya gusto ko yan dahil ganito, dahil ganyan, di ba? Bakit kinakahiya ba nila na kasama sila sa listahan ng confidential fund? Di ba? Nakita mo ngayon, Cayetano, si Pia Cayetano, di ba? Siya lang lumabas ang pangalan. Nasa si Alan Peter, di ba? Cayetano. Tsaka ito si Cynthia Villar, lumabas din ng pangalan. Bakit wala na si Mark Villar? So, ibig sabihin, para walang galit siguro, 50-50 sila. 50 sa Duterte, pro Duterte, 50 sa anti-Duterte. Di ba? So, nakikita natin yan guys. So, ngayon tayo magbabantay tayo dito. At bukas guys, mag-uumpisa na yung session na yun ng Senado at saka ng Kamara. At balita natin, may malaking rally mismo sa Senado para kalampagin. Tama naman yan guys. Tayo, hindi man tayo makapunta. So, supportahan natin. Para kalampagin ng Senado na huwag nang ibalik ang confidential fund ni Sara. Tsaka okay, hindi lang si Sara guys, lahat ng agency para mas mapakinabangan at makita ng taong bayan kung saan napupunta ang ating mga tax. So, ibig sabihin guys, kailangan tayo, may pakialam tayo dito kasi lahat tayo nag-aambag-ambagan. Pera natin to guys, yung pinag-aawayan nila, di ba? Yung pinag-aawayan nila, pera natin yan. Hindi porket hindi ka negosyante o hindi ka empleyado, hindi ka nagbabayad ng ITR o ng withholding tax, hindi ka na wala ka ng contribution sa bayad. Hindi yung totoo. Ang katunayan yan, lahat po tayo nagbabayad. Kahit wala kang negosyo, hindi ka empleyado, basta't bumili ka sa tindahan, halimbawa sa 7-Eleven, di ba? May binili ka, sa halagang 12 lang dapat dahil may VAT yan, so papatak ng mga 15 o 16 yan. Ganon din sa Jollibee guys. Di ba? Ganon din pag nagpagas ka kung may motor ka. Di ba? Lahat
lahat ng binibili natin, even yung Meralco, yung mga tubig, lahat guys, meron. Meron tax. So lahat tayo kailangan may pakialam. At karapatan natin malaman kung saan dinadala. At kung ayaw ng taong bayan, dapat tayo masusunod, hindi sila. Kahit sila yung nilagay natin mambabatas dyan, dapat yung pulso ng taong bayan, pinakikinggan din nila. Dahil yun ang gusto ng taong bayan. Lumabas na yan sa Okta Research. Kaya nga, di ba, natataranta sila Sara Duterte dahil talagang napakalaki ng epekto sa kanila. Ang laki ng impact. Nasira sila sa taong bayan. Kaya bumagsak lahat ng rating. Satisfaction, approval, trust rating ni Sara, lahat bumagsak. Kaya yung Kongreso ngayon, sila yung tumaas yung rating nila. Kaya ibig sabihin, gusto ng tao yan. Kasi yung Okta naman nag-research niyan, guys, nag-survey niyan. Hindi naman mga kalaban lang nila sa politika. Alright? So hanggang dito na lamang po. Baka yung susunod kong vlog. Thank you very much.